Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Senator. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating pong mga listeners. Apo, Senator, nako, mainit po haganapan sa mga oras na ito, no? Naaresto na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-una, Senator, ano po ang inyong reaksyon? Tayo po ay natutuwa at ito ay mahabang biyahe, no? Tungo dito sa araw na ito na actually ay unang hakbang pa lang tungo sa pagkamit ng hustisya para doon sa libu-libong napatay nung panahon ng Duterte administration. So, we are very happy and very grateful at the same time na hindi po nagkagulo, wala hong dumanak na dugo at ito po yan. Binigyan po siya ng karapatan niya, no? Yung kanyang due process na yun mismo ang pinagkait niya dun sa mga pinagpapatay na libu-libong biktima ng EJK. Senator, kayo po tinututukan niyo po talaga, no, itong mga haganapan sa International Criminal Court, no, nung hindi pa lumalabas itong warrant of arrest. Pero nagulat po ba rin kayo, na meron na pala na warrant of arrest sa dating Pangulo at ngayon nga ay inabangan na siya sa Ninoy Aquino International Airport? Meron po tayong mga nahagip na impormasyon, pero hindi po kasi natin pwedeng sabihin ng mga panahon na yon dahil baka makatakas o baka hindi po mangyari itong paghuli na ito. Pero ngayon po, Senator, na si dating Pangulong Duterte ay hawak na ng mga otoridad. Though sa ngayon, hindi pa natin makumpirma kung nasaan na nga po ba talaga siya. Wala pa nga opisyal na kumpirmasyon kung siya po ba ay talagang nandyan sa Villamor o kung nasaan po ba mga lugar dahil hindi pa po siya nakikita sa video at hindi pa rin nakikita, no, yung mismong warrant of arrest mismo, daw kinumpirma na iyan ng Malacanang. So ano po ba inaasahan ninyo na susunod na magiging hakbang po dito matapos ang kanyang pagkakaaresto? Ang nakikita natin dito ay at some point, ite-turn over yun siya sa dahig para malitis siya dun sa kanyang kaso na crimes against humanity sa ICC. Apo. Ano naman po ang inyong reaksyon dito sa pag-handle dito ng gobyernong Marcos Jr.? Satisfied naman po ba kayo? Medyo naging mabilis ang mga pangyayari, inabangan sa airport, maging sa Hong Kong pa lang, mga Hong Kong authorities ay nakaabang din sa may hotel at ngayon po ay hawak na nga po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang inyong reaksyon sa paghawak po dito ng kasalukuyang administrasyon? Magaling po yung ating ang ating kapulisan. May hats off to General Marbil and General Torre. Talagang nagkaroon ng redemption. Nakabawi po ang reputasyon ng kapulisan dahil po dito sa pangyayaring ito. Kasi alam niyo naman sila yung naging kasangkapan nung panahon din ni Duterte. Although not the same policemen at hindi naman lahat ganon. Pero still nakabawing malaki, di hamak ang ating kapulisan dito. Apo, si former President Rodrigo Duterte po, itong sinasabi nga may warrant of arrest ngayon. Pero hindi lamang naman po siya, Senator. Itong ilan sa mga kinasuhan sa International Criminal Court. Ano po ba inyong inaasahan para doon po sa iba pang nabanggit na pangalan dyan? Darating po tayo din dyan. Ganun lang ho yan meron talaga, alam niyo sa mundo, pagka meron kang ginawang karumal-dumal, talagang pagbabayaran niyo po yan at some point. Alam nila dapat yon. Kaya ito, importante ho dito, hindi siya mapamarisan ng mga kabataan o kung sino man hong nag-aspire o nag-iidolo sa kanya. Yan po ang ending niya kung gagawa po kayo na masama. Panghuli na lamang po, Senator, no? Kayo po isa sa pinaka kritiko ng dating Pangulo. Ngayon pong siya po ay naaresto na at may warrant of arrest mula sa ICC. Ano po inyong mensahe kay Pangulong Duterte? Ito po, kailangan na tanggapin na niya yan. Magkaroon siya ng panahon, mag-nilay-nilay at
kumbaga, ito yung time na kailangan niyang i-purify yung kanyang kaluluwa bago magtapos ang lahat. Kasi gano'n na po ang ending nito eh. Ay, pahabol na lamang po. Ano? Tama po ba 2017 po nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC? Opo, 2017 po, pinahal po ng Magdalo Group nung kasagsagan po ng EJ case noon. At ito na nga ang bunga. After 8 long years, nakamit din po natin itong hindi lang warrant, kundi yung actual arrest. Pero unang hakbang pa lang po yan tungo sa actual justice na hinahangad po ng mga namatayan. Ayun. With that, former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa Teleradyo Serbisyo. Father Bong, good afternoon po. Migs Bustos, Jeffrey Hernaez at Jackie Manabat. Magandang hapon po sa inyo. Wala na ako boses ngayon. Pero natutuwa kami sa pangyayari ngayong araw. Opo, sige po, Sir Father Bong, your quick reaction. Alam ko po nag-issue din po kayo ng statement beforehand, pero eto na po, naging concrete na po ang arrest warrant. Ano po ang statement po, reaction po ng inyong pong grupo? Unang-una, masaya yung mga families ng EJK survivors at nagpapasalamat sila. Sabi nila, ito na talaga yung sagot sa ilang taong pinagdarasal namin. At parang malapit na yung katarungan para sa napaslang nila mga mahal sa buhay. So nakita nila, they were really shocked na kanina na serve na ang warrant doon sa airport at ngayon sa Villamor na si Duterte with the Interpol. May plano na po ba silang pagtitipon o kung anumang plano po? So yung mga family, sabi niya, Father, pwede ba tayo ngayon magpasalamat, mag-celebrate, Sabi ko, hindi ko alam, paalis ako rin eh. Pero sige. So ngayong mabilisan lang ito. Ngayong 1:30 meron kaming misa. Kasama yung mga pamilya sa Pamarin, sa Commonwealth, tapos dito sa Payatas na mga napaslang at ibang mga supporters, advocates against LJK at against na rin sa Duterte na government, ang kanilang maling pamamalakad during that time. Father Bong, ito na nga po, no, naaresto na ng International Criminal Court, no, naihain na itong warrant of arrest laban kay former President Duterte. Ano po ang inyong inaasahan pagkatapos po nito, pagkatapos ng pagkakaaresto? Ano po ang inyong inaasahan sa gobyerno? Gusto niyo na po bang makita nakakulong itong dating Pangulo? Siyempre, doon pa lang ang pag-fly out niya, i-monitor talaga namin. Tapos hopefully, mag-start na talaga ang trial doon sa The Hague, sa ICC, kung saan lalabas na talaga yung mga testigo. Hindi lang si Motobato, alam ko, Las Cañas, alam ko may na-prepare pa kami na mga witnesses talaga, napili na mga witnesses na hindi piniresenta dito sa Pilipinas, kundi reserved talaga para sa ICC. At yun, para malaman talaga ng mundo na may masama, malubhang ginawa, masidhi actually, no? Masidhi na ginawa si Duterte sa bayang Pilipinas, lalong-lalo sa mga dukha na walang kalaban-laban. So, drug war was used against the poor, para parang front lang para magawa nila ang corruption and other dealings sa government. Opo. At ito ngayon yung so ito opportunity ito to show na may katarungan pa rin kahit matagal, and we are dismayed na hindi nag-usad yung mga court cases against those who were involved here sa EJK. Kaya nagpapasalamat kami na may ICC. Opo, Father Bong, with this development today,
meron na po ba kayong mga nakausap na miyembro po ng pamilya ng biktima po ng EJK? And then with this development, ano po yung napag-usapan ninyo, reaction po nila dito po sa development na ito? Nag-meeting lang kami kanina, Juan. Yun lang gusto nila ngayon. Parang gusto nila mag-gather ngayong araw na ito. Tapos manalangin, magpasalamat sa Diyos na nangyari itong development na ito. This is beyond their imagination, parang ganon. Pero nangyari. Dahil before, parang talaga parang sa talaga, losing end palagi sila. Maraming hindi naniniwala na may EJK. Kahit kami mga pare, binabatikos ng kapwa naming pare. Kahit mga lay ministers namin minsan, ina-accuse kami na, galit lang kayo ka Duterte. No? Pero talagang may nangyari na extrajudicial killings, bloody murder sa mga inosente dito sa bayan. Opo, and with that, Father Bong, how do you respond to critics? Sabi nyo nga po kanina, may mga diskusyon minsan na pwedeng ito yung opinion, ito yung reaction tungkol dito. How do you respond to that, Father? Well, lahat naman tayo may opinion, pero ito ngayon, may chance to really put out the facts. At ako kasi, since 2016, kausap ko I was counseling, doing group therapy sa mga EJK families. Yun ang intervention ko doon. Wala akong pakialam that time sa politika. I do therapy. So alam ko real ang naging experience nila. Tapos later on, ang iba sa kanila na buha yung mga details ng maraming team from Ateneo, from other volunteer lawyers, kasama pa that time, CHR. So, yun, umusad yung mga kaso ngayon, tapos Quadcom, doon, mas marami pa rin lumabas, no? Especially, ngayon, na-relate na natin yung relationship ng confidential funds at EJK. Ito palang ginamit ng mga pera para gawing pampremyo sa mga pumatay noong drug war. Father, curious ako dun sa sinabi niyo kanina, no? May mga nakareserbang witness para lang dito sa paglilitis sa International Court kay former President Duterte. Nakausap niyo na po ba itong mga nakareserbang witnesses at handa na po ba sila magbigay ng pahayag? Kasi sa the Netherlands ito gaganapin. Sa tingin ko handang-handa na sila. Pero hindi wala ako I know one or two, pero wala akong communication sa kanila. Pero alam ko may mga grupo na nag-handle sa kanila, just like yung nakatulong para malabas sila sa kanya, si Madubato sa ibang bansa at doon sila maging safe para maging ready for ICC. Ayun, Father Bong, sinabi nyo nga kanina mamaya magkakaroon ng misa. Ang mga kasama nyo po mamaya dyan sa misa, yung mga pamilya po mismo ng mga EJK victims? Kung sino lang available. Sabi ko, ito lang talaga, busy din ako. Dami ng meetings ngayon at Lenten season na ngayon . Pero moving forward, ngayong naaresto na po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, paano nyo po babantayan itong kasong ito mula dito sa kanyang pananatili sa Pilipinas, nasa Villamor daw, hanggang sa mga susunod po na mga mangyayari pa dito sa dating Pangulo? Ay, sa tingin ko, parang sabi ko, sana, tuloy-tuloy na ilabas na siya ngayong hapon. Yan ang balita ko ngayon na possible na dalhin diretso siya ngayon. So I hope maging totoo yan at sana para balik tayo sa usual gawain natin dito.
no, sa Pilipinas. Nandiyan ang impeachment. Nandiyan yung other issues sa government, and election is coming. Kami mga pare, busy na, Quaresma and Holy Week is coming. So, tapos marami tayong mga projects for the poor. Balik tayo sa lahat naman ito. Anong ginagawa natin? Ano ang impact nito sa poor? Ano yung makakabuti para sa poor? Pero minsan itong mga issues na ito nakakakuha ng time, energy for us to do better projects, programs for the poor. So I hope to be back there sa ganung mga gawain after this. Hayaan ang mga courts na ngayon at sila na ni Attorney Conti ang magpapatuloy nitong ICC process. Alright. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.